Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Dito naman pag-usapan natin kung paano natambakan ng koponan ng Barangay Nebra ang koponan ng SMB dito sa second half. Himay-himayin natin ang kanilang ginawang diskarte at game plan para maisakatuparan nila ang pagtambak sa SMB dito sa game 5. Ngayon mga ropa, ito ang game analysis at breakdown sa second half. Simulan na natin to. Okay game. Okay, dun nga sa first quarter mga ropa, nagawang tambakan ng San Miguel Beermen ang koponan ng Barangay Nebra. At ang naging game plan nila doon, more on atakin ng depensa ng Barangay Nebra. Sa katauhan ni EJ Enosike, mapapick and roll man yan o salaksak niya papunta doon sa may paint. Take note mga ropa, hindi sila nag-rely sa offensive rebounds at sa post-up move ni EJ Enosike doon sa ilalim. More on pick and roll plays ang ginawa ng San Miguel Beermen doon sa may first half. Ngayon mga ropa, doon sa mga huling minuto ng second quarter, nagsimula ang pagbulusok ng koponan ng Barangay Nebra against sa SMB. Take note nga pala mga ropa, nung lumamang ng 13 points sa koponan ng San Miguel Beermen doon sa may first quarter, napa-time out si Coach Tim Cone doon para i-regroup ang kanyang koponan. At after ng timeout na ito ay tila ba natauhan ng mga players sa Barangay Nebra at sobrang ganda ng depensa na kanilang ipinakita para pigilan nila ang opensa ng San Miguel Beermen dun sa may first quarter. At yung depensa nila na yon na sobrang ganda ay nadala nila sa second quarter hanggang matapos ang laro. Ngayon mga ropa, kaya ako sinasabi to, sabi nga ni Coach Ansay, the best offense is the defense. Simula kasi nung nag-timeout si Coach Tim Cone dun sa may first quarter, napakalupit at napakaganda talaga ng depensa ang ginawa ng Barangay. Bukod sa offense nila na napatakbo nila ng sobrang smooth, syempre unang-una main factor dyan yung depensa na ginawa nila against sa SMB. Ngayon mga ropa, napansin ko dito noong mga huling minuto na no second quarter, kinakapitalize sa koponan ng Barangay Nebra ang pag-atake nila sa loob. Pero yung atake nila dito, it's either direkta kay Junmar Pardo or usually dun sa weak side ni Junmar. Katulad nga dito mga ropa, si Justin Brownlee ang nagmamando sa bola. Si JB32 ang nanguna dito sa fast break ng Barangay Gene Kings at na-anticipate niya dito na wala si Junmar Pardo dun sa may ilalim. Makikita natin dito na si JMF ay papwesto pa lang dun sa may depensa, dun sa may paint. Kinapitalize naman agad ni JB32 ang senaryo na yan para pasukin ang depensa ng SMB. Easy 2 points para kay Justin Brownlee, basket is good. Eto ba mga ropa, another one, nag-set ng screen dito si Joe Devance kay Maverick Amnesia. High screen na sinet niya dyan, pero hindi niya nakuha ang depensa dito ni CJ Perez. Pero ang naging positive effect naman ng screen na yan ni Joe Devance ay napunta si Junmar Pardo dito sa may corner. Dahil nga tao ni Junmar Pardo dyan si Joe Devance at man-to-man defense ang kanilang gamit. Ibig sabihin, susunod talaga si Junmar Pardo kung saan pupunta na side si Joe Devance. Sa screen na to ni Joe Devance mga ropa, nabitbit niya ang depensa dito ni Junmar Pardo sa may corner. Kung tutuusin, open nga si Joe Devance dito sa may 3-pointer. Pero hindi talaga yan ang game plan ng Barangay Nebra. Ang game plan nila ay dalhin si Junmar Pardo doon sa may weak side para libreng maka-atake dito si Maverick Amnesia. At ganun nga nangyari mga ropa. Nawala ng sagabal doon sa may paint. Malaking sagabal si Junmar Pardo dito sa paint Kaya nabawasan ang problema dito ni Maverick Amnesia sa kanyang pagsalaksak sa bola. At ang outcome, 2 points para kay Maverick Amnesia. Basket is good. 2 points yan na walang resistance si Junmar Pardo at sasabay na malaki. What a play by Barangay Nebra. Ito mga ropa, isa pa, lumabas na si Joe Devance dito. At ang binabantayan naman dito ni Junmar Pardo ay si Japet Aguilar. Ang ginawa ng koponan ng Barangay Nebra dito, nag-set ng screen si Japet Aguilar, high screen dito kay Justin Brownlee. Ang tendency, kuha ni Japet Aguilar dito sa screen si EJ Enosike na bumabantay kay Justin Brownlee. Technically mga ropa, kayang-kaya naman talaga ni Justin Brownlee na atakihin din si Enosike sa depensa. Pero diba mas mapapadali ang trabaho kung may ganitong screen? Dahil na-stretch at na-space out ang floor pagka ganitong may set na screen. At the same time, tulad nga na sabi ko, ang purpose kasi ng mga ganitong screen ay para atakihin directly si Junmar Pardo o ilayo si Junmar Pardo dun sa may ilalim. Sa pagkakataon na to mga ropa, si JB32 kahit nung mga past games kung mapapansin nyo, pagka nakuha niya na sa switch si Junmar Pardo, automatic inaatake niya ang depensa ni JMF. Aminin na natin na mabagal talaga sa depensa si JMF at ito ang isa sa masasabi nating weakness sa game ni Junmar Pardo, ang kanyang depensa. Dahil favorite ni JB32 ang depensa ni Junmar Pardo, nag-switch na sa kanya. Pansinin nyo ang bilis si JB32 dyan. Dahil alam niya nga pag si Junmar Pardo na ang nakaswitch sa kanya, aatakin niya na yan. Basket is good para kay JB32. Easy 2 points lang yan para kay Justin Brownlee. Kung tutuusin mga ropa, may option pa nga si JB32 dito na i-pull up mid-range na lang ang tira na yan. Dahil lethal shooter din naman ito si Justin Brownlee. Pero mas pinili niya nga dito kung salaksak na lang ang bola doon sa may ring. Kaya easy 2 points. What a play again executed by Barangay. Ito mga ropa, another one ha. Take note, sunod-sunod na play na ginawa to ng Barangay Nebra against kay Junmar Pardo. Sa pagkakataon to, si Stephen Holt naman na nagbabando doon sa may corner 3. Nag-set ng screen dyan si Japet Aguilar para makuha ang depensa ni Marshall Lassiter against kay Stephen Holt. At dahil nga nakuha na ni Stephen Holt ang depensa dito ni Marshall Lassiter at ni Junmar Pardo, di ko alam kung sinadya ni JMF dito na mag-double team against kay Stephen Holt. Pero technically, honestly speaking, kayang-kaya naman humabol ni JMF dito kay Japet Aguilar. Kasi maliit na distance lang naman
naman ang pagitan nila dito. Pero hindi nga yan nagawa ni Junmar Fajardo dahil mas mabagal si Junmar Fajardo against kay Japeth Aguilar. Kaya ang outcome nito, mabilis na nakaroll si Japeth Aguilar, iwan niya dito si Junmar Fajardo. At the same time, hindi naman naka-close out agad at naka-react si EJ Enosike para ma-close out ang paint against kay Japeth Aguilar. Ang outcome, tendency, dakdak ni Japeth Aguilar, easy 2 points, basket is good. Ngayon mga ropa, kitang-kita natin yung epekto dito sa depensa ni Junmar Fajardo na pilit inaatake ng Barangay Nebra. Yan ay dahil kayang-kaya nga nilang atakihin ang depensa ni Junmar Fajardo at kinakapitalize nila ang speed ni Junmar Fajardo na kung saan mabagal ito at kayang-kaya nilang iskoran. O ito ulit mga ropa, high screen na naman ni Japeth Aguilar dito para kay Justin Brownlee. Ngayon alam na natin na kung bakit umi-screen dito si Japeth Aguilar para ma-switch ang depensa dito kay Justin Brownlee ni Junmar Fajardo. Take note mga ropa, sunod-sunod na play na ginawa yan ng Barangay Nebra. Talagang kinapitalize nila dito ang defense ni Junmar Fajardo. Dito nga again, nakuha ni Japeth Aguilar ang depensa ni EJ Enosike. At success naman nakuha ni JB32 ang depensa dito ni JMF. Pero ang difference dito, maganda ang position ni JMF dito sa may gitna. Mapapansin natin na nag-roll naman dyan si Japeth Aguilar. At the same time, si Justin Brownlee ay umaatake na rin dito sa may ring. Pero ang ganda nga kasi ng posisyon ni JMF dito sa may gitna. Napanggigitnaan niya si Japeth Aguilar at the same time si JB32. Kung isasalaksak niya ang bola dito, nandito si JMF, makokontain siya ni JMF sa depensa. At ayaw nilang mangyari yun. Ayaw nilang mangyari na masabayan sila ni Junmar Fajardo dito sa may ilalim. At the same time, may option din si CJ Perez na mag-help dito kay Justin Brownlee. Na ang tendency nandyan na si Junmar Fajardo at the same time may help pa si CJ Perez, kaya makukuyog lang sa depensa dito si Justin Brownlee kung nagkataon. Another option dahil romold si Japeth Aguilar dito at naiwan naman si EJ Enosike sa depensa, pwedeng ipasa ni Justin Brownlee kay Japeth Aguilar ang bola. Pero dahil nga ang ganda ng position sa defense dito ni Junmar Fajardo, nabanggit na niya si Japeth at si Justin Brownlee dito. Kung ipapasa man ni Justin Brownlee ang bola kay Japeth Aguilar, isang pihit lang ng katawan ni Junmar Fajardo, maharangan niya na si Japeth Aguilar dito. At the same time, pwede ring humelp si Marcio Lassiter dito kay Japeth Aguilar at makukuyog din sa depensa si Japeth Aguilar doon sa may ilalim. Kaya ang ginamit dito ni Justin Brownlee ang third option, i-kick out ang bola sa may open 3-pointer. At sa katauhan ni Maverick Amnesia yun. Dahil nga akmang i-help dito sa depensa si Marcio Lassiter dahil pick and roll yan ni Justin Brownlee at Japeth Aguilar. Nagkaroon ng enough space dito si Maverick Amnesia para ma-open siya sa may corner 3. At dahil yung option 1 at option 2 ni Justin Brownlee dito ay hindi aari, dahil nakapwesto na maganda dito si Junmar Fajardo sa depensa, i-kick out niya na ang bola dito kay Maverick Amnesia. Hindi niya na pinorse ang issue dito kay Junmar Fajardo. Dahil hindi nila nakuha ang gusto nila mangyaring position dito sa depensa against kay Junmar. What a play again at what a read para kay Justin Brownlee. Sa bilis ng play na to mga ropa, naisip niya agad yun. Ang tendency outcome nito, open 3-pointer kay Maverick Amnesia, pinukol niya na yan, long bomb, basket is good para kay Maverick. O dito again mga ropa, papakita ko talaga sa inyo na ito ang ginawang diskarte ng kupunan ng Barangay Nebra. Papakita ko sa inyo na kahit hindi ka pansin-pansin pag naglalaro sila ng live at nanonood tayo, na ito yung diskarte at game plan nila, atakihin talaga si Junmar Fajardo. Dito Steve Enolt ulit ang nagmamando sa may ibabaw. At napasok na naman dyan si Joe Devans. Man-to-man defense ang gamit ng San Miguel Beermen dito, kaya si Junmar Fajardo nakabuntot yan kay Joe Devans. Simple lang ang naging logic dito ni Steve Enolt. Nasa right side dito si Junmar Fajardo dahil nasa right side din si Joe Devans. Kung nasa right side dito si JMF, syempre sa opposite ka aatake kung saan wala si JMF. Ang opposite side na yon ay ang left side, kaya dyan inatake ni Steve Enolt ang depensa. Wala namang problema kay Steve Enolt na iwanan dito ang depensa ni Marcio Lassiter. After niya nga maiwan ang depensa dito ni Marcio Lassiter, nasan na si Junmar? Nandoon sa may right side. Kahit piliting humelp ni Junmar Fajardo dyan at lumapit mag-close out kay Steve Enolt, malayo ang distansya niya dyan kay Steve Enolt dahil sa kaliwa umatake si Steve Enolt. Makikita natin dito na sinubukan pang mag-close out ni Junmar Fajardo, pero huli na ang lahat dahil sa distansya ni Steve Enolt. Easy 2 points again para sa Barangay Nebra. Inatake nila ang opposite side kung saan wala si Junmar Fajardo, kaya walang resistance at hindi nakasabay si Junmar Fajardo dito. Mas napadali ang trabaho ni Steve Enolt dahil walang malaking sasabay sa kanila. Easy 2 points para sa kanya. Dito mga ropa, fast break na kupunan ng Barangay Nebra. Si Junmar Fajardo naiwan doon sa may kabilang ring. Hindi agad siya nakapag-transition defense dyan at naunahan siya ng mga players ng barangay. Scotty Thompson ang nanguna dito para sa fast break. Na-anticipate niya, kinapitalize niya. Aba, walang malaki doon sa may ilalim, doon sa ring nila. Kaya ang tendency dyan, pulutan, food trip yan kay Scotty Thompson. Nagliliyab ang mata niyan dahil maliit yung nasa depensa doon sa may fast break. Pero kung testingin natin na nandyan si Junmar Fajardo, malamang sa malamang ititigil niya ang pag-pass break dyan at pagsalaksa. Malamang sa malamang hahanap si Scotty Thompson dito ng another option, maybe kick out sa may 3-pointer. Kung halimbawa nandoon si Junmar Fajardo sa may ilalim, hindi niya po-force ang issue dyan, hindi niya i-risk ang tira at pass break kung alam niyang nandoon si JMF sa may ilalim. Pero dahil wala nga si Junmar Fajardo dyan sa may ilalim, ang tendency natake na ni Scotty Thompson dyan sa pass break ang kupunan ng San Miguel. Easy kay Scotty Thompson, no problem, basket is good. Take note
ulit mga ropa, sunod-sunod na play yan ang ginawa ng Barangay Gene Kings. At hindi pa yan natapos dyan, dito naman si Japet Aguilar na nag-capitalize na wala si Junmar Pardo dun sa may ilalim. Easy pass lang ang ginawa dito ng Barangay Ginebra, dak-dak na kay Japet Aguilar, easy 2 points. Dito again, Stephen Holt naman na nagmando sa opensa sa pass break ng kupunan ng Barangay Gene Kings. Si Junmar Pardo na iwan ulit doon sa kabilang ring. Food trip talaga sa mata ng Barangay Ginebra players pagka wala si Junmar Pardo doon sa may depensa sa ilalim. Again, binakbak na ni Stephen Holt dyan ang depensa sa pass break ng SMB. Easy 2 points para sa kanya. O eto, si Justin Brownlee naman nagmando sa pass break ng Barangay Gene Kings. Again, naiwan sa depensa sa pass break doon sa may kabilang ring. Ang tendency dyan, food trip yan kay Justin Brownlee. Wala si Junmar Pardo doon sa may paint. Inatake yan ni Justin Brownlee. Easy 2 points para sa kanya. Ang lubet lang mga ropa, sunod-sunod na atake ang ginawa dito ng Barangay Gene Kings sa senaryo na wala si Junmar Pardo dun sa may ilalim. Yan lang ang naging game plan nila dito upang manalo dito sa Game 5 at matambakan nila ang kupunan ng San Miguel Beermen. O ito, another one, nilabas pa nga si Junmar Pardo dito sa lineup. Ang tendency, Adria Barrientos naman, easy sa kanya yan. Iwan niya lang ang depensa dito ng San Miguel Beermen. Wala nang malaki doon sa may walang sagabal, kaya easy layup para sa kanya. Basket is good. Ngayon mga ropa, dahil sa mga plays na to ng Barangay Ginebra San Miguel against kay Junmar Pardo, natambakan nila ang kupunan ng SMB sa Game 5. Ngayon mga ropa, ano masabi nyo dito sa ginawa ng Barangay Ginebra? At sino ang manok nyo naman sa Game 6? Naghihintay na ang